Pag-usapan naman natin ngayon ng bylaws ng Unified General Dos Subdivision as reference. So sa kanilang Article 6 sa Board of Trustees and Directors ay nakasaad dito kung paano madi-disqualify ang trustees or directors and officers. So may mga panuntunan kung paano madi-disqualify. Ito ay ayon sa aprobado ng HLURB under Article 6 and Section 27. So nakasaad dito ay kung paano madi-disqualify at bakit madi-disqualify ang isang board of directors ng isang subdivision kagaya nito. So we only have as a reference itong bylaws ng Unified General Dos there, no? So but then it's universal, so lahat naman po ng mga homeowners association bearing this kind of disqualification clauses. At ito po ay nakaangkla dito sa sa Magna Carta, which is the IRI ng ating Magna Carta of the Homeowners Association. So therefore, mamaya matapos kong ilahad yung anong mga disqualification na mangyayari kung makakommit ang isang board of director or any officers of an organization like HOA ay pagtitibayin natin yung nakalagay sa Magna Carta. Ang unang disqualification na nakalagay sa bylaws ay yung mga taong or board of directors or officers na nahatulan or found guilty of having committed fraud or falsification. So anong fraud na sinasabi rito? Di yung panloloko, yung panlilinlang, cheating and everything. So these are the things that would fall under this category, yung fraud, panloloko. And then falsification. Now, falsification falls under ang daming cases yan, like sa contracts, sa transactions, or yung mga, a lot of documentations that are being falsified. So, yun, dapat authentic ang mga papers at authentic ang mga transactions para ito ay hindi, hindi nag-detriment to having to be disqualified as one of the board of directors. And another one is that yung defalcation or any act of inimical to the interest or of the association, meaning yung mga aksyon ng panloloko, panloloko na kontra dun sa prinsipyo ng pagiging trustworthiness ng isang officers at ng mga board of directors. So isa yun sa mga disqualification clauses na nakalagay dito sa bylaws. Pangalawa, yung mga hindi kunyari hindi nag-turnover ng mga dating officers or incumbent na sa i-turnover sa proper yung mga kapalit ng mga officers ng mga records, financial statements, mga books of accounts, properties of the association, mga itinago na inuwi na lang sa bahay at hindi dinisclose. Maraming ganun po nangyayari, hindi lang sa mga piling associations na homeowners. Marami ganyan, mga itinatago yung mga properties without even the proper accounting procedures and disclosures, may mga itinatago yan. Ako, pag nalaman na sila ay may mga ganung action, ay disqualification yan forever. Parang ganon. Now, eto pa, yung pangatlo ay yung incumbent na hindi nagtatawag ng election, and that falls, and also kasama po yung hindi nagtatawag ng ng election ng mga ELECOM, so yung mga ganyan, lalo may kautusan ang higher office like yung DSUD, may mga ganun po so sometimes yung mga hindi ko lang nating malaman kung hindi naintindihan, ayaw intindihin or nagpa-power play. So ay madi-disqualify yan, pagka ito ay talaga inireklamo sila ng isang certain group or individual na talagang mangyayari yan pagka hindi talaga sumunod sa batas. Now, marami yan so trustees and na naka-register sa ibang homeowners as officers also. So yun yung mga hindi na pwedeng tumakbo at madi-disqualify po sila. Marami pa yan ito yung mga lalong-lalo yung mga members na talagang
na-declare na no sa legally ng HEDSAC na sa mga cases before finding out of any legal basis na nag-commit sila ng katiwalian specifically sa organization. So marami hong ganyan. So dito ay nakalagay sa ating bylaws yung mga disqualification clauses na ganyan. So yung iba po talagang dapat pag-aralan pag-aralan kung ano po yung nararapat. Now, ito ay nakasaad as reference natin dito sa Unified Generaldos Bylaws. Ngayon po tingnan natin yung sa RA 9904 kung saan nakaangkla ang mga bylaws ng bawat homeowners association. Ating sususugan yung mga disqualifications na binanggit natin kanina. At ito naman ay as reference dun sa ating Magna Carta so referencing the Magna Carta of RA 9904. So under section 11 or rather under article 11 of section 77 nakalagay dito yung mga grounds for the removal of trustee or director or the dissolution of all the yung mga board of directors. Pwedeng kapang kalahatan, hindi lang pala pang individual. So ayon dito, ano yung mga yon? So pag sila ay parang mga homeowners ay parang wala ng tiwala, it's a breach of trust by the homeowners or members of of HOA dun sa mga board of directors or the chairman or the president o kung sino mga officers yan. So yung breach of trust, bakit nawawala ng breach of trust? Kasi nga yung walang katotohanan yung mga ginagawa. At mga parang wala yung mga pangako hindi natupad at nakikita nila na hindi ito ay nagtatrabaho at parang ginagamit lang siguro ang ang title niya bilang president, bilang officers, president, chairman, officers, yung mga ganun So I think may mga ganong cases pero hindi non-functional kumbaga. Parang nagiging figurehead lang. So isa 'yon sa mga mawawalan ng tiwala ang iyong mga nasasakupan bilang homeowners So there. Now isa pa ay ang conflict of interest. Ano yung nagkakaroon ng conflict of interest? So for example, isa na yung magde-delegate ka ng mga tao na kahit na wala sa qualification at walang talent ay ilalagay mo parang gano'n. So I don't know. Yan yung conflict of interest. Siguro para ikaw yung maprotektahan sa mga maling gagawin mo at ginagawa mo. Yung mga ganun po. Or mga transaction na parang mga nangungupit, mga ganyan. So yun. So meron kang papaboran. Imbis na ilahad mo yan, kunyari let's say may mga bibili ka, procurement. In the procurement process, there are a lot of things that you would have to be quantifying. Unang-una, kasama na ito yung kunyari let's say mga internet. Diba ang daming players yan. May mga kung sino-sino, Smart, Globe, PLDT, Convergys, etc. etc. Now, yung mga yan, may kanya-kanya silang offers. May kanya-kanya silang pwedeng secretly ibigay sa iyo. But if you are a righteous person, hindi mo gagawin yan. So, in the procurement process, dapat may mga players ka for bidding. So, ilalahad mo yan. Tapos, ikukwento mo yan through GA or through special meetings sa mga board of directors mo and all of the stakeholders, like the members. So, sasabihin mo, may ganon. So, isa yun, So, that is conflict of interest pag itinago mo yon. At meron kang pinaburan na hindi mo kinonsulta sa lahat. So, mismanagement is another one, fraud or abuse of authority. So, pag sinabi mo mismanagement, marami yan So, mismanagement yung parang hindi natutupad, yung mga dapat mong ipatupad sa homeowners, tapos yung mga maraming, kunyari, let's say, kagaya ng mga facilities like basketball court, MRF, mga playgrounds, hindi mo naayos, at hindi mo, despite all the necessary aid, or help coming from the stakeholders, monthly dues and everything. So, another one, yung kasama rin sa breach of trust and mismanagement, yung fraud or abuse of authority ay yung yung katulad niyan yung pera yung sa ating monthly dues and some of other collections na pwedeng pagkunan ng homeowners
legally, no? Through investment and whatever. So, but then, dapat ang pera ay hindi hinahawakan. Ito ay nakalagay sa bangko. Bangkong pinag-usapan ng Board of Directors at inopen, accordingly based on organizations, right to open a bank account. So, doon po yun. At hindi mo pwedeng hawakan ng pera, ha? That is, tantamount to talagang, mismanagement and, yung breach of trust, from the homeowners and members. Now, yung commission of fraudulent activities na tinolerate mo, alam mo may mga pagkakamali, alam mo may mga nangyayari na mali, pero ka lang, you're just seeing it on a blind eye. Kita mo siya pero hindi mo siya nakikita, parang gano'n. Tengang kawali, ika nga. So alam mo may nangyayari na kamalian, hindi mo sinisita. Bagkus ay tinotolerate mo siya. So that is tolerating the commission of fraudulent activities and other illegal acts. Mga ganyan, pwedeng siguro may pasugalan. Pwede siguro merong, mga gano'n, yung mga, mga lagayan, mga ganyan. Mga gano'n, yung mga, these are the things that would commit, yung mga ganyan na tinotolerate mo, alam mo mali, meron ka isang tao dyan, gano'n, may ginagawa mali, at yung tinotolerate, that is tantamount to ground for removal of a director, at kaya pag dissolution, yung burahin sa mapa ang board of directors, ganyan, ng inyong homeowners. Na pangalawa, yung gross negligence in managing the affairs of the association. Kapabayaan, yung mga kapabayaan na ganyan ay isa sa mga isa sa mga grounds for disqualification. Kapabayaan, marami yan eh. So unang-una hindi mo na-resolve yung mga issues inside your organization. Tapos may mga imbes na maging friendly ka or i-resolve mo or with a certain strictness pero empathic sa tao, yung magaang ang loob mong parating sa tao, hindi yung mananakot ka, hindi yung tatakutin mo sila, hindi yung kung anong gawin mo para mo bina-blackmail, yung mga gano'n, you don't do that, yun isa sa mga pwede mong kasuhan at patanggal ang mga leaders ng isang homeowners association. O di ba yung pandarambong, gano'n, extortion, yan yung mga yan. So, yan yung mga illegal act, na kinukumit isang, trustee or director, na pwedeng, or under the gross negligence in managing the affairs of the association, kasi hindi mo ma-dispense yung tamang gawain ng board of directors, hindi yung as a leader, kailangan alam mo ang approach, alam mo ang gagawin, at alam mo, pinlano mo yan, at tinignan mo, nagkaroon ka ng needs assessment, and then from that needs assessment, dapat alam mo kung may resources ka, kung saan mo kukunin yung mga resources, and then that's the time that you implement things, Pagka hindi pwede, so mo muna yan, itabi mo muna yan, until such time that ready ka na, i-implement yung dapat i-implement in accordance with your resources. Yun po So pagka ganon, it will fall under the gross negligence, kapabayaan. Now, fail to perform their fiduciary duties and responsibilities. Yun yung trust na di-develop mo fiduciary, So meaning, ito yung relationship mo, na i-build sa homeowners and other stakeholders, like the externals. Yun yung parang pag nawala yun, kaya that falls under the breach of trust event. So parang pareho yung A at F. The only difference is that mas malawak itong fiduciary duties, parang ganon. So there, so ito lang po ang parang mai-share ko ngayon sa paano magiging the grounds, mga paraan para mapatanggal at hindi na makatakbo ang mga board of directors. So mag-iingat po tayo sa mga ganyang aksyon para kayo ay talagang dapat pag-aralan nyo ang bilang officers, bilang board of directors ay basahin ninyo, intindihin, comprehend, read, understand and comprehend, Hindi lang basta binasa mo yan yun na. Hindi, yan? Talagang you dig deeper to the concept, you dig deeper to the principles and the laws provided by bylaws and the Magna Carta. Hindi lang yung parang sinabi mo, oy, nagbasa ka ba ng Magna Carta? O tapos,
Ganun na lang ba yun? Binasa mo? You should try to understand for you to be able to implement it properly and correctly. Yun lang po. So, I think, maliwanag po yan. Mag-ingat po at baka kayo ay hindi na makatakbo. So, follow the rules, follow the law in accordance with approved bylaws and IRRI, or the implementing rules, ng under the RA 9904. Maraming salamat po.